Praise God. Purihin po ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos po ay patuloy na mabuti at puno ng biyaya at habag sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Diyos na patuloy po tayong pagkaisahin ng Panginoon sa umaga pong ito. No? At patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. At naniniwala po ako na sa pag-aral ng salita ng Diyos ay meron pong pagpupuno na nagmumula po sa Panginoon. At ang Diyos po ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin sa ikatitibay, ikalalakas at ikauusad ng gawain sa Panginoon na ipinagkatiwala po sa bawat isa sa atin. Ang live devotion po sa umaga pong ito ay nagmumula po sa District 9 sa panguna po ng Pastor Luis Bailon. At salamat po sa Diyos at malaki pong pribilehiyo na magamit po ng Panginoon sa umaga pong ito sa mga lingkod niya na mga minamahal na anak ng Diyos na tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito ay nakuha po natin sa aklat po ng Matthew chapter 16 verse 13 to 17. Hallelujah. At tayo po ay bago po mag-umpisa, tayo po ay manalangin sa atin pong Diyos na pinaglilingkuran. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa kayong makapangyarihang Diyos. Puspos ng biyaya, puspos ng habag at awa sa buhay ng bawat isa sa amin, na patuloy kayong nananatiling tapat, mabuti sa amin, sa kabila po ng amin pong pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa buhay. Salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy niyo po kaming pinagkakaisa, Panginoon, sa gabi pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na pagkaisahin niyo po kami sa isang spirito, isang kaisipan, isang layunin, Panginoon, at walang iba kundi makilala ka namin ng lubusan sa amin pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng amin pong pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa amin pong pagkakasala. Ano man pong nasumpungan ninyo sa umaga pong ito na karumihan sa aming mga puso at aming kaisipan. Panginoon, dalangin ko na hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo at ng inyong santong espiritu ay patuloy pong mangusap sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. Maraming salamat po. Ang inyong abang lingkod ay patuloy niyo pong samahan. Patuloy kayong tumahan sa aking puso, Panginoon, upang kung ano ang nasa puso ko, at yun po ang akin pong sasabihin, Panginoon. Maraming salamat po. Dinideklara namin yung pagtatagumpay, dinideklara namin yung kalakasang nagmumula po sa inyo sa umaga pong ito. Sa inyong lahat ng papuri, parangal, pagsambat, pagdakila, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. At sabi po sa Matthew chapter 16 verse 13 hanggang po sa 17 po. Kung akin po munang basahin at tayo po ay magkakaisa sa salita ng Panginoon sa umaga pong ito. At sabi po dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea Philippo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sabi niya po sa 14, sabi po, at kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista ang ilan, si Elias at ang iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa verse 15, ang kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito lamang ng dugo, kundi ng aking amang nasa
langit. Purihin po ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ay paumpisahan ko po ang ating pong pag-uusapan, pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Sa salita pong sino si Kristo sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ano ang pagkakilala mo sa Panginoon bilang lingkod ng Diyos? Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga nangangaral ng salita ng Diyos, isa pong malaking danger sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga ngaral ng salita ng Panginoon kung mali po yung ating pagkakilala sa Panginoon. Uulitin ko po, ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos o ang pagpapahayag natin na kung sino si Kristo ay isang malaking danger po sa buhay ng bawat isa sa mga nakikinig sa atin kung mali yung Kristong ating pong kinikilala. Kasi po nakasalalay sa atin yung atin pong pagkakilala sa Diyos sa mga tao pong atin pong binabahaginan. Kung yung Kristo po nating kilala ay katulad ng Kristo na una nating sinampalatayanan na okay lang yung dumalo ka sa gawain ng Panginoon pero pag Lunes hanggang Sabado ay hindi binibigyang diin yung pamumuhay na bilang banal at kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ay delikado po yun mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya mga lingkod ng Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon sa umaga pong ito, nawa po makilala natin ang Panginoon ng lubusan sa buhay natin. Katulad ng pagkakilala ni Apostol Pedro sa atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag po nating kilalanin ang Diyos bilang mga pagkakilala na magdadala sa mga tao sa kapahamakan sa kanila pong mga kaluluwa. Sabi po ng 1 Timothy chapter 5 verse 16, ingatan natin yung ating pong mga turo dahil nagliligtas po ito sa mga atin at sa mga tao. At tiyak po ko, pag mali po yung pagkakilala natin sa Panginoon, ay mali din pong Jesus yung maibibigay natin sa tao at mapapahamak yung ating sarili at mapapahamak po natin yung ating mga kapwa-tao dahil po sa pagpapahayag natin ng maling Kristo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umaga pong ito, ulitin ko, nawa po ang buhay ng bawat isa sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon, sama-sama nating kilalanin si Kristo ayon po sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao. Dahil po yun yung ibibigay natin sa tao upang magkaroon sila ng tamang pundasyon ng kanila pong pananampalataya sa Panginoon. Yung iba yung pagkakilala ay si Jeremias, yung iba naman daw po ay si Juan Di Bautista, at yung iba naman po si Elias. Mga kapatid ko sa Panginoon, nakakatakot po sa panahon po natin ngayon na marami pong paniniwala tungkol sa Diyos, pero ibang Kristo po yung kanilang paniniwala. Sabi po ng Titus chapter 1 verse 16, ipinapahayag nila sa pamamagitan ng kanilang dila na si Kristo ay anak ng Diyos, ngunit ikinakaila naman nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umaga pong ito, nawa po ang yung ating pong pagkakilala sa Diyos ay katulad ng pagkakilala ni Apostol ni Pedro, na yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At maliban po doon, wala na. Kaya sa umaga pong ito, dapat kilalanin natin siya, na siya ang anak ng Diyos na tagapagligtas ng ating pong mga kaluluwa. At yun din po yung ating pong ipapangaral sa iba at wala na pong iba po yun. Yun lamang po. Sabi po sa verse 17, at sumagot si Jesus sa kanya sinabi, mapalad ka. Mga kapatid ko sa Panginoon, yung magdadala sa atin sa pagiging mapalad sa mundo pong ito. Hindi po yung magkaroon po tayo ng magandang kalalagayan o estado sa mundo pong ito. Kaya yung ating pong pagiging mayaman, sikat, yung lahat po ng bagay ay magiging madali para sa atin. Hindi po yun yung magiging mapalad sa harapan po ng Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan mo sa umaga pong ito. Ang pagiging mapalad sa harapan ng Panginoon ay yung tunay na pagkakilala natin sa Diyos, na siya yung anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya sabi po ng Panginoon kay Apostol Pedro, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng Amang nasa langit.
Marami kasi sa atin, ipinapahayag ng mundo pong ito, yun ng ating sarili, na si Kristo ay ipinapahayag sa pamamagitan ng dugo at ng laman. Pag sinabi pong dugo at laman, ay ito po'y tumutukoy sa buhay ng panandalian sa mundo pong ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, kung ipinapahayag sa iyo ng mundo pong ito na ipakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng dugo at laman, o sa pamamagitan ng buhay lamang na ito, natin ipinapakilala si Kristo, hindi ka mapalad, kapatid ko sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, magandang idiin natin sa puso at kaisipan ng bawat isa sa atin, ano yung pagkakilala mo sa Panginoon. Kung yung pagkakilala mo lamang sa Panginoon ay para lamang sa mga panlupa ang ito, sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 19, tayo na daw po yung kahabag-habag na taong nabuhay sa mundo pong ito kung doon lang natin nakikilala si Kristo sa pamamagitan ng ating pong pangangailangan sa mundo pong ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang bansang Pilipinas ay tinatawag pong Christian nation. At yung Kristiyanong bansa pong ito, 91% po ay naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong, yung kanilang buhay daw po ba ay naaangkop sa pagkakilala katulad sa Panginoong Jesucristo? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, at sabi po sa verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw na Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa iyo. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko po, nawa po ang pagkakilala natin ay katulad po ng pagkakilala ni Apostol Pedro sa Panginoon. Katulad po ng pagkakilala ni Apostol Juan sa Panginoon sa aklat po ng Revelations chapter 3 at chapter 4 verse 8, na yung kanyang pagkakilala sa Panginoon na isang makapangyarihang Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon. Yun yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nawa po sa umaga pong ito, bilang mga lingkod ng Panginoon, ganon din po yung pagkakilala natin sa Diyos. Isa siyang makapangyarihang Diyos at isa po siyang banal na Panginoon. Katulad po ng pagkakilala ni Isaiah sa Panginoon sa aklat po ng Isaiah chapter 6 verse 1 hanggang 8. Na yung pagkakilala niya, nagpakita ang pangitain sa kanya. Na nakita niya ang Panginoon na nasa luklukan niya, na punong-puno ng kaluwalhatian, punong-puno ng kabanalan. At ang lahat ng mga anghel ay nagsisitawag sa kanya na banal, banal kayong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nawa po tayong mga bilang mga lingkod ng Diyos, ang ating pong pagkakilala sa Panginoon sa umaga pong ito. Ang maghahatid sa atin sa buhay na ganap, sakdal, at ganap na pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. Dahil yung ating pagkakilala sa Panginoon, tagapagligtas ng ating kaluluwa. Makapangyarihan po siyang Diyos at banal. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, meron pong sinasabi ang aklat po ng Matthew, ibabalan po natin sa verse 1 po. Matthew chapter 16 verse 1. Sabi po dito, at nagsilapit ang mga Pariseo at mga Saduceo na tinutokso siya. Sa kanya ay nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot sa kanilang sinasabi, sa kinahupunan ay sinabi ninyo, bubuti ang panahon sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga ngayoy uunos sapagkat mapula, makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit. Datapwat hindi ninyo nakakikilala ang mga tanda ng mga panahon. Sabi po sa verse 4, ang isang lahing masama ang pangalan niya ay hinahanap ng tanda. At hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Jonas, at sila'y iniwan niya at yumaon. Kung atin pong papansinin mga kapatid ko sa Panginoon, yung atin pong pinag-uusapan ngayon ay aklat ng Matthew chapter 16. Ni atin pong binasa ay yung verse 1 daw po, meron pong lumapit sa Panginoon. At ito po yung mga Saduceo at mga Pariseo na tinutokso nila ang Panginoon na magpakilala sa kanila. Ngunit yung pagkakilala na gusto nila sa Panginoon na hiwalay o hindi katulad sa pagkakilala ni Apostol Pedro.
Dahil yung gusto nilang pagkakilala sa Diyos ay gumawa ng tanda at himala ang Panginoon. Hindi katulad ni Apostol Pedro na yung kanyang pagkakilala sa Panginoon ay isa pong anak ng Diyos na tagapagligtas ng sanlibutan. Alam niyo po, nakakalungkot po sa panahon natin ngayon na maraming mga lingkod ng Diyos na yung kanilang pagkakilala lamang sa Panginoon ay gusto nilang patunayan palagi sa mga tanda na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa kanila. Panginoon, maniniwala kami na ikaw nga po yung Diyos. Pwede ho bang ganito po yung mangyayari po sa amin? Pwede ho bang wala kami magkakaroon? Pwede ho bang meron kaming mga sakit, pagalingin niyo po kami? Mga kapatid ko sa Panginoon, hayaan natin sa umaga pong ito na kilalanin natin siya bilang anak ng Diyos na tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. Huwag tayong makatulad sa isang Saduseo o Pariseo na yung pagkakilanlan lamang natin sa Panginoon ay laging pabor sa ating mga sarili. Hayaan natin na yung Panginoon mismo ang magpakilala sa atin. Mga kapatid ko sa Panginoon, aanhin natin yung gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Aanhin natin yung wala tayo magkakaroon kung mapapahamak yung ating mga kaluluwa. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi bumaba ang Panginoon mula sa langit papunta dito sa lupa. Iniwan yung kanyang pagka-Diyos dahil mahihirap tayong mga tao. Hindi siya bumaba mula sa langit papunta dito sa lupa dahil meron tayong mga karamdaman at sakit na kailangan niyang pagalingin. Kung meron mang dahilan ng Panginoon, bumaba po siya sa langit papunta dito sa lupa, ay walang iba kundi iligtas tayong mga anak ng Diyos sa kapahamakang darating para sa ating lahat. Huwag tayong magiging katulad ng Pariseo at Saduseo. Nakilala lang natin ang Panginoon dahil meron tayong mga pangangailangan sa Diyos. Sabi po dito sa verse 4, masakit po ito. Pero ito po yung katotohanan. At isang lahing masama at mapangalon niya ay hinahanap ng tanda. Mga kapatid ko sa Panginoon, pag yung tao nasasanay na yung kanyang paghahanap sa Panginoon ay palaging himala, tanda, nagdudulot po ito sa pagiging makasarili po sa ating pong mga sarili. Dahil hindi natin kinikilala ang Panginoon ayon sa kanyang kaluwalhatian at kabanalan, kundi kinikilala natin ang Panginoon para lamang sa pabor sa atin pong mga sarili at pangangailangan. Mga kapatid ko sa Panginoon, sabi niya po doon, isang lahing masama at pangalon niya ay hinahanap ng mga tanda. Maraming mga lingkod ng Panginoon ngayon, yun yung kanilang mga hinahanap. Pero sabi po doon, pag yun daw po ang ating pong laging hinahanap, nahanay po tayo sa isang lahing masama, mapangalunya sa mga panahon pong ito. Mga kapatid ko sa Panginoon, huwag naman po sanang hayaan ng hindi po masama na pagalingin tayo ng Panginoon. Hindi po masama na wala tayo, magkakaroon po tayo. Pero ang masama po doon na lang nakakulong yung pagkakilala natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ikaw ay isang napabilang sa lahing masama at mapapangangalunya. Dahil walang ibang iniisip ang tao o inaasahan ang tao ay walang iba kundi yung pabor lamang sa kanilang mga sarili. Sabi ng Panginoon, sabi niya, kung meron man siyang bibigyang tanda para sa mga Saduseo at mga Pariseo, ay walang iba kundi yung tanda daw ni Jonas. Sabi niya, kung wala man akong ibibigay sa inyo mga tanda, katulad nung tanda na ginawa ni Jonas, na kinain siya ng isang malaking hayop na isda at iniliwal siya sa 3 araw. Sabi niya kung wala na ibig sabihin po, yun ay kamatayan ng ating Panginoong Hesus at nabuhay siya na magmuli sa 3 araw. Na kung wala man akong ibibigay sa inyong tanda at himala sa mga oras po na ito, ay katulad nung namatay ako sa krus ng Kalbaryo na yun dapat nating maunawaan lahat. Na yung tanda at himala ng Panginoon na namatay siya, isinama niya yung ating pagkatao doong masama sa krus ng Kalbaryo. Inilibing siya na isinama niya yung ating masamang pagkatao sa libingan at nabuhay siya na magmuli at nagkaroon tayo ng bagong buhay sa harapan ng Panginoon. Yun yung gustong himala at tanda na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Napalayain tayo sa ating makasalanan at bigyan tayo ng bagong pagkatao sa harapan po ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung gusto ng Panginoon sa umagang ito para sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung magkaroon ng pagbabago yung buhay natin. Na magpagkaroon ng pagbabago yung buhay ng bawat isa sa atin, magdudulot ito ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid ko sa Panginoon, aanin natin yung kayamanan na pagmamatay tayo, pagising natin sa impyerno. Di baling hindi ako gagaling sa aking karamdaman, di baling manatili akong bulag,
Di baling manatili akong merong cancer, di baling manatili akong walang pera. Ang mahalaga na sumpungan ko ay yung himalang nanggagaling sa Panginoon at walang iba kundi yung nabago ang aking buhay. At binigyan ako ng bagong buhay ng aking Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko sa Panginoon, meron pong danger yung pagkakilala natin sa Panginoon. Kung meron tayong pagkakilala sa Panginoon na hindi natin siya niluluwalhati ayon sa pagkakilala natin sa Panginoon, sunod-sunod na pangit na pag-uugali po yung ating matatanggap. Dahil mismo ang Panginoon, dadalin tayo sa isang lahing masama. Dadalin tayo sa isang pagiging mapangangalunya kung mali yung pagkakilala mo sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, pundasyonan natin ang tamang pagkakilala. Yung ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, marami po ngayon mga mananampalataya o mga lingkod ng Panginoon na kinikilala natin ang Panginoon ayon lamang po sa ating pangangailangan. Kaya yung mga member natin minsan, yung mga dumadalo sa gawain ng Panginoon, mga matatagal na sa gawain ng Diyos, pero wala tayong nakikitang minsang improvement o paglago sa kanilang pananampalataya. Kasi lagi yung mga nagsasabing mga mananampalataya dumadalo sa gawain ng Panginoon. Mali kasi yung pagkakilala nila sa Diyos eh. Yung pagkakilala nila lagi sa Panginoon, sugar daddy. Na kung ano yung gusto nilang mangyayari sa buhay nila. Kung ano yung pangangailangan nila ay ibibigay ng Diyos sa kanila. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mga mangangaral ng salita ng Diyos, sa atin magsisimula yung pundasyon ng pananampalataya ng ating pong mga tupang inaalagaan. Huwag natin silang spoiled. Huwag natin sabihin palagi na kung ano yung pangangailangan nila ay ibibigay ng Panginoon. Kung meron man po tayong laging ibibigay sa kanila ay walang iba yung tamang pundasyon ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. Meron nga po akong narinig na lingkod ng Panginoon na dapat palagi daw tuwing gumaganap tayo sa gawain ng Panginoon, kailangan maranasan natin yung mga tanda at himala, mga kababalaghan na nangyayari po sa gawain ng Panginoon. Kasi natatakot na daw sa ngayon, sa panahon natin ngayon ay marami ng mga nanlalamig dahil hindi nila nararanasan yung kagalingan na nagmumula po sa Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon, di baling hindi ka gagagaling sa sakit mo. Di baling kaunti lang yung membro mo sa church, ang mahalaga, totoo yung membro mo. Di baling kaunti lang yung membro mo sa church, ang mahalaga, tunay yung pagkakilala nila sa Panginoon. Di baling kaunti lang sila, ang Panginoon hindi naman after po dun sa dami ng membro sa iglesia eh. Sabi nga po ng aklat ng Matthew, isa lang yung sasampalataya at magsisi sa harapan ng Panginoon, libo-libong mga anghel. Hindi sinabing pag libo-libong mga membro sa church, libo-libong mga anghel yung nagagalak sa langit. Isa lang. Kahit isa lang, pero totoong mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Yun yung gusto ng Panginoon. Aanin natin yung libo-libo, pero yung kanya pong pananampalataya ay nakaayon lamang sa mga bagay na panlupa, yung kanyang paglapit sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon yon. Sabi nga sa Luke chapter 12 verse 15, iwasan ninyo ang lahat ng uri ng kasakiman. Sabi niya sa kanyang mga alagad. Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, kung atin pong babalikan yung chapter 15 ng Matthew, nagpagaling ang Panginoon ng isang babaeng inaalihan ng demonyo. Nagpakain po siya ng libo-libong mga tao sa pamamagitan ng 5-7 tinapay at ng isda. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo doon sa mga taong yon. Dahil ang totoo, hindi naman talaga ako yung kanilang hinahanap eh. Yung kanila talagang hinahanap ay yung mga bagay na mga panlupa. Hindi talaga ako, kaya sila sumusunod sa akin kasi meron silang pakinabang. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi nakakatakot na umuunti yung membro natin sa church. Ang nakakatakot, dumadami yung membro natin sa church, pero lahat sila mapapahamak. Di ba halin 5 lang sila, ang mahalaga, mapunta silang lahat sa langit. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, di ang Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng Marcos chapter 5, iniwan niya yung napakaraming tao doon sa kabilang ibayo, sumakay sila sa bangka, pumunta sila sa Gadareno.
Kasi meron po dong lalaking inaalihan ng demonyo, isa lang po yun. Inaalihan siya ng demonyo, pero yun yung pakay ng Panginoon. Iniwan niya yung napakaraming tao na kung sa mundo po natin ngayon, uy, wow, maganda yun, maraming sasampalataya. Maraming mapupuno yung simbahan pag lahat po yun ay akin pong bibigyan ng panahon at ng oras. Yun yung gusto ng natin ngayon sa panahon natin ngayon eh. Gusto natin maraming mga maniniwala sa atin. Kaya minsan tayo mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay nakukompromiso. Hindi natin ipinapakilala talaga si Kristo sa kanila. Kaya ang Panginoon, nung nakita niya na sumusunod ng maraming tao, sabi na, punta tayo dun sa kabilang ibayo. Dahil yung mga taong ito, lagi lang nila, kaya nila ako sinusundan dahil gusto nila yung mga bagay na panlupa para sa akin. Punta tayo dun sa kabilang ibayo, merong isang tao doon, isang lalaki na inaalian ng demonyo. Yun yung pupuntahan natin at palayain natin siya. Kaya po pagdating po dun sa chapter 5 ng Mark, meron pong isang lalaki na inaalihan ng demonyo na lumaya dahil po nakilala niya si Kristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Iniwan niya yung marami, pumunta siya sa isa dahil mahalaga yung isa. Dahil palalayain siya ni Kristo. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayong lahat ay mahal ng Panginoon at ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ginawa niya ni Kristo yung parte niya para sa atin. Iniwan niya na yung langit para sa atin. Bilang mga lingkod ng Panginoon, gagawin natin yung parte natin para sa mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ipakilala natin si Kristo na siya yung tunay na Diyos at anak ng Diyos na buhay. Sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 1, nung nakilala ni Isaiah ang Panginoon sa kanya pong kalalagayan bilang isang Diyos na maluwalhati at banal sa kanya pong kalalagayan, hindi niya nakita yung kanyang sarili na wala po siyang pera. Hindi nakita ni Isaiah na yung kanyang sarili na meron siyang pangangailangan para sa Diyos. Hindi po. Nung nakilala niya si Isaiah na puspos ng kaluwalhatian at kapangyarihan bilang isang Diyos na banal, nakita niya na marumi yung kanyang labi. Nakita niya na mapapahamak yung kanyang kaluluwa dahil merong isang Diyos na puspos ng kabanalan at kaluwalhatian. Kaya sabi ng Panginoon, sino yung susuguin ko sa isang bansang punong-puno ng kasalanan? Sabi niya sa verse 8, here I am, send me. Kasi nararanasan niya at nakikilala niya at nauunawaan niya sa kanyang buhay na isa siyang taong makasalanan at kailangan niya na isang Diyos na banal na makapagliligtas sa kanya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nung naunawaan ito ni Isaiah, sabi niya, Panginoon, ako yung suguin mo sa mga taong yon. Yung mga taong makasalanan na yon, suguin niyo po ako doon. Gusto kong ipahayag sa kanila na ikaw ay Diyos na matuwid. Ikaw ay Diyos na mabanal at maluwalhati. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung merong isang Diyos na banal, isang Diyos na matuwid, alam nyo, yung una nating makikita sa ating mga sarili, habag. Una nating makikita sa ating mga sarili, makikita nating karapat-dapat tayong lahat sa katulan sa impyerno. Kasi merong isang Diyos na banal at punong-puno ng kaluwalhatian. At hindi po tayo karapat-dapat po doon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umaga pong ito, sama-sama nating kilalanin ang ating pong Panginoong Hesus ayon po sa kaniyang pagka-Diyos. Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, kaya hindi pa dumating ang Diyos kasi gusto niya bigyan tayo ng pagkakataong magsisi. Gusto niyang bigyan tayo ng pagkakataong makilala natin siya ng lubusan. Kaya nagkaroon ng isang kaisipan, si Isaiah, na kung ako ay isang makasalanan, merong isang matuwid na Diyos. Alam nyo, kung matuwid at banal ang Panginoon, nakakatakot po yun para sa ating lahat. Dahil matuwid ang hukom ng Panginoon. Hindi natin pwedeng bayaran yung matuwid na hukom ng Diyos. Ang tanging papasalamang sa hukuman ng Panginoon ay yung nagiging banal katulad ng Diyos. Be holy because I am holy. Hindi natin makikita ang kaharian ng langit kung hindi tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa umaga pong ito, sama-sama natin siyang kilalanin ayon sa kanyang kaluwalhatian, ayon sa kanyang pagkabanal. Katulad ng pagkakilala ni Apostol Pedro sa kanya na siya'y anak ng Diyos. Katulad ng pagkakilala sa kanya ni Juan
na siya'y banal at makapangyarihan sa lahat, sabi ng aklat ng Revelation, at katulad ng pagkakilala sa kanya ni Isaiah. Isang matuwid na hukom ang Panginoon. At pag ikaw ay makasalanan sa harapan ng Panginoon, makabahan ka na. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sabi niya sa Psalms chapter 7 verse 11 to 13, isang matuwid na hukom ang Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay ipinapakita niya sa tao araw-araw. Kaya gusto ng Panginoon manumbalik tayo sa Kanya. Ay yung Kanyang pana daw po ay nakaamba. Para siyang nakahawak ng pana na bibitawan niya na dahil sa sobrang galit niya para sa atin. Pero wag. Sabi ng Panginoon, gusto ko yung taong ito, yung mga mananampalatayang ito, makilala nila ako ng lubusan na isang Diyos na banal at matuwid sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid ko sa umagang ito, purihin po ang Panginoon. Nawa po ay magkaroon po ng isang mensahe sa atin na kilalanin natin ang Panginoon. Huwag tayong magiging katulad ng aklat ng Romans chapter 1 verse 28. No, kahit kilala daw nila ang Panginoon, hindi nila kinilala ang Panginoon ayon sa kanyang kaluwalhatian. Kahit kilala nila ang Panginoon, hindi nila kinilala ang Panginoon o pinasalamatan ayon sa pagpapasalamat na aayon o nababatay sa Panginoon yung kanilang pagkakilala. Kaya dinala sila ng Panginoon sa mga masasamang pag-uugali. Tumatalik ang babae sa kapwa babae at ang lalaki ay pinahintulutang makipagtalik sa kapwa lalaki. Bakit po? Kasi hindi nila kinilala ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas at banal sa kanilang mga buhay. Ang kilala nila sa Panginoon, pahingi noon. Ang pagkakilala nila sa Panginoon ay manggagawa lamang ng tanda at ng himala. Kapatid, gumising tayo sa katotohanan na ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa para iligtas. Tapat ang pasabi na iligtas ang lahat ng sangkatauhan. At wala na pong iba po doon, wala nang hihigit po doon sa kaligtasang ipinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, sama-sama nating hayaan na mangusap ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na kailangan nating mabuhay ayon sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kapatid, gaano mo ba kilala ang Panginoon? Kapatid, sino si Kristo sa buhay mo? Kapatid, nawa po ang pagkakilala natin sa Panginoon, God is holy. And be holy. Because if you cannot holy, you cannot enter the kingdom of God. Amen. Kaya sa umaga pong ito, sa Diyos po ang lahat ng papuri, pangarangal at pagsamba at pagdakila. Tayong lahat po ay pumikit at tayo po ay manalangin. At pwede po bang tayo po ay manalangin, sama-sama nating panalangin yung ating pong mga kapatid sa Panginoon, mga nasalanta po ng bagyo, o mga nakaranas po ng hagupit ng bagyo pong Christine sa umaga pong ito. Mga kapatid natin dyan sa Cagayan, sa Isabela, sa Bicol, at sa lahat po ng panig ng Pilipinas na nakaranas po ng hagupit po ng bagyo. Tayo po ay magkaisa na manalangin sa umaga pong ito. Tayo po ay pumikit at manalangin, purihin kayo o Diyos at sambahin kayo Panginoon sa umaga pong ito. Mabuti kayong Diyos, tapat, banal, at makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, bilang isang mga taong makasalanan, isang taong minsang hiwalay sa inyo, isang taong makarapat-dapat sa kapamakang naghihintay sa impyerno. Panginoon, kailangan namin ng awa, pag-ibig at habag na nagmumula po sa inyo sa umaga pong ito. Yun po ang kailangan naming lahat. Di baling hindi na kami gagaling sa karamdaman, ang mahalaga maranasan namin yung pagbabago sa aming buhay na magdudulot ng pagsisisi at magbibigay ng buhay ng walang hanggan para sa amin. Panginoon, dalangin din po namin sa umaga pong ito yung mga kapatid naming nasalanta ng bagyo. Sa iba't ibang lugar sa bansa pong Pilipinas, dalangin namin yung pag-iingat na nagmumula po sa inyo. Yung kaaliwan ng Santong Espiritu, yung pagpupuno ng inyong mga salita ay patuloy maranasan ng inyo pong mga lingkod. Kahit anumang bagyo o nos ang magdadaan sa aming pagsubok sa aming pong pananampalataya, manatili kayong tapat, manatili kayong banal sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ng lahat pong ito ay itinakda po ninyo sa ikatitibay at ikasusulong pa ng inyo pong mga lingkod, Panginoon. Sa kabila ng mga bagyo pong ito, dalangin ko po, Panginoon, yung mga pag-iingat sa mga evacuation center, Panginoon, God. Sa mga pangangailangan nila pinansyal, pangangailangan nila material, pangangailangan nila ng mga pagkain, Panginoon.
tamang tugon mula sa inyo dyan sa langit na bayan, tamang tugon mula sa gobyerno po namin, Panginoon, ang amin pong dalangin sa umaga pong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang mensahe po ninyo ay manatiling sa ikatitibay at ikalalakas ng buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa mga lingkod po ninyo sa umaga pong ito. Pagpalain niyo po ang mga papasok sa school. Pagpalain niyo po yung mga magulang na babae at lalaki, yung mga papasok sa trabaho, Panginoon. Yung mga magministeryo sa gawain po ninyo, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang pamilya Masaredo, Panginoon, sa pamilya ni Pastor Joseph, pamilya po ng Pastor Paul, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po mula sa District 1 hanggang sa District 9, sa lahat po ng mga lingkod ng Panginoon na nakikinig sa umaga pong ito. Naniniwala po ko na pag meron pong pagkakaisa, pag meron pong pananatili sa salita ng Panginoon, ang dulot po noon ay maraming kaluluwa yung amin pong maipapanalo sa harapan po ninyo. Maraming salamat po. Tulungan niyo po ang bawat isa. Biyaya, kapayapaan at habag ng Panginoon ay sumagana po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Maraming salamat po. God bless po.